Ngayon ay linggo, day off ngayon ng aking partner. Kaya ako magpapakain lahat. Ito yung ating papakain. Kunin ko yung malaki para isang puno lang. Sobra-sobra pa nga yan. Ito yung kanyang talbos, napakahaba oh. Pwede ito ipakain sa mga alaga. Dito si Uncle dumaraan. Pupunta din sa kanilang farm. Kawang pakol. Sabol pa ako gusto ko. Dumidawot pa ako. Ay, bakit ito ko maubos din eh? Malaking puno ho ito. Pero liliit yan. Ganito lang kasimple oh. Yung malambot lang na parte yung aking kinukuha o dinadala. Ayan oh. Ganyan lang. Yung ating kasama sa farm, yung kanyang day off, every Sunday. Para sa akin, mas maganda yon every Sunday. Yung si Brad kasi, yung kapatid ko, yung kanyang gusto, hindi every week. Kunwari, 1 month, magdi-day off siya, 2 araw, 3 araw, tapos sasabihin niya pa, tatawag na lang or chat-chat kung kailan siya babalik. Hindi ko gusto yung ganun kasi siyempre meron tayong mga alaga, kumbaga business to. Kahit sabihin na sa amin to, sa akin to, sa kapatid lang niya, dapat itinuturing itong talagang trabaho. Kasi pagka ganyan, hindi siya magdi-day off ng every week, tapos pagka 1 month, magdi-day off siya ng 3 days to 1 week, mahihirapan ho ako. Meron tayong isang kaparmers nagtatanong kung ano daw yung solusyon para sa mga problema na kapitbahay na may alagang kambing. Kasi yung kanyang mga tanim, kinakain daw ng kambing, lalo na yung kanyang tanim na nyog. Nung mga nakaraang video at mga nauna pang video, mayroon tayong in-upload ng video niyan kung paano ginagawa. Ito, kung nakikita nyo yung nakatumpok na ganito sa 2, 3, mayroon pa nga dito sa harapan, ito ho ay dumi ng kalabaw. Napakasimpleng paraan para yung ating mga pananim ay hindi kainin. Madumi man kung iisipin natin, pero ito ay damo lang na kinain ng kalabaw. Kung hindi kayo maarte, ito yung solusyon para hindi kainin ang inyong mga pananim kung ano man ang mayroon kayo sa inyong farm. Ang gagawin dito, kukuha kayo ng isang balding tubig, kukunin nyo to, ihahalo, uukayin na parang putik. Tapos subukan nyo yung didikit siya sa dahon. Then kumuha kayo ng tila, lagyan nyo ng hawakan, din yun po yung ipupunas. Sa 1 week kahit isa or every 2 weeks, isang bisis. Maniwala kayo 100%, hindi po yan kakainin. Ganon ang ginawa ko sa aking mga tanim na nyog. Ayun, para sa nag-comment, nagtatanong sa kanyang problema, lalo na sa kanyang kapitbahay, na hindi daw tinatalian ang mga kambing. So instead na gumawa tayo ng masama sa ating kapitbahay, gumawa na lang tayo ng
paraan. Kasi meron talagang mga kapitbahay na matitigas ang ulo. Kahit sabihin mong mali sila, talagang itinatama nila yung mali. Sasabihin nila nauna sila or sila ang naunang mag-aalaga ng kambing. Hindi po ganoon ang batas. So, ito yung panawagan ko sa may mga alagang kambing, kalabaw at kahit na anong alaga. Kung meron tayong mga alaga, ang bawat alaga nyo ay obligasyon nyo. Wala hong nauna. Kailangan kung mag-aalaga tayo, hindi makakadistroso ng mga pananim ng ibang farmers. Kasi kapwa tayo, Pilipino, kapwa tayo farmers, at puro pareho tayong mayroong kaldero. Okay? Kaya, ayun, wala pong away. Every morning, ito yung sumasalubong sa atin. Si Jagger at saka si Dexter. Ang kikit lang. Ang sarap sa pakiramdam na mayroong sumasalubong sa atin. Lalo na pag gumagalaw-galaw yung kanilang buntot. At ito yung aking ginagawa. Kasi sabi ng aking partner dito, nagtrabaho daw siya sa isang manukan na nangingitlog, yung white leghorn. Ang technique daw doon sa farm na yon, 3 beses nagpapakain sa isang araw ng pangpaitlog. Yan po yung aming ginagawa. At naobserbahan ko, mas malakas silang mangitlog. Nasa 80% na ngayon yung itlog ng ating mga alaga. Bago pala natin ginagawa yan, pag tumagal-tagal pa yan, aabutin yan ng 90 to 95%. Hindi na siguro aabot ng 100%. Yan. Yung mga raster na yan, ang ipapakain ko, yung semi-organic. Yung banana trunk na may kasamang mga madre de agua, ipanang palay, halo-halo mga kaparmers. Kasi malakas nga silang kumain. Ito naman para sa ating mga maliliit na Peking duck. Ito yung mixture ng ating semi-organic. Ayan, bigas. Ito yung bigas na kung tawagin ay binlod. Yung mga pino na bigas. Tapos darak ng palay. Then haloan ko yan ng ito pala. Ayan, crumble. Para manatiling mataba ang ating mga alaga. Kahit marami yung organic. Ang importante may halo na crumble. Tansya-tansya lang yan mga kaparmers. Ayan. Ito naman ibababad ko yan ng mga 10 minutes para bumuka yung ating pullard. Ito yung kanyang resulta. Oh. Di ba? Ubos yan. Para sa ating mga alaga. Kahit busog na sila, talagang pipilitin yan ubusin. Kahit lalo na yung mga heritage chicken na mga roaster. Tara, samahan niyo akong magpakain. Para makita nyo kung gaano sila kagana kumain ng mga ating hinahanda na pagkain. Katulad ito. Ang ating uunahin sa pagpakain ngayon, yung mga native na manok. Dahil pag inuna ko yung Peking duck, pinubutas nila yung net. Dahil marami itong ating mga native at may halo na Muscovy duck. Kaya dapat unahin natin yung mga native. Katulad yan, nagwawala yan pag inuna ko yung Peking duck.
Yung Muscovy duck hindi pa nangingitlog. Ito yung gusto kong padamihin. Dahil oh grabe, ang lalaki. Para sa meat production maganda yan. At ang kagandahan, magaling yan maglimlim ng kanilang itlog. Hindi mo na kailangan yan ng incubator. Pero kung marami na yung alaga, mas mahina, meron talagang incubator. Oh. Lakas din. Lakas. Ito. Ang lakas nitong lumipad at ang taas. Darating ang panahon, bibitawan ko dyan sa labas. Pati itong ating mga native na manok, pag lumaki na yung ating mga Peking duck na 50 piraso, pakakawalan ko na sa labas. Ito yung magiging bahay or kulungan ng ating mga Peking duck. Kasi dadami na yan. Hindi kakasya doon. Maliit kasi yun. Ito, bibitawan ko yan. Papakawalan ko. O yung Peking duck, ikot-ikot. Ito na yung pagkakataon para sa ating mga rooster. Aba, tapos na kayong kumain ha. Ups, ups, ups. Grabe ito kakaw. Ups, yung ating mga Peking duck, wala na. Pagkatapos nito, magsasabi tayo ng Madre de Agua para loaded yung kanilang balon-balunan. Pag umabot na ng 2 months yung ating mga Peking duck, okay na siya sa pinaghalong commercial feeds at mga organic na patuka. Pero pag week old, day old at saka month old, hindi ko pa binibigyan. Hanggang 2 months mga ka-farmers. Pagdating ng 2 months, ayan na yung ating ibibigay. Pero ng mga 1 month pa lang, 1 month pataas, pinapatikim ko sila para masanay sa pagkain ng semi-organic. Pagkatapos natin magpakain, ang aking gagawin, pupunta ako ng Burawin Leyte. Bibili ako ng commercial feeds, mga 5 sako. Stock nila para sa siguro mga 3 weeks yun, hanggang 1 buwan. Integra 1000, Crumble, Layex, at para sa ating mga alagang native na baboy, pollard at saka yung pampataba sa ating mga alaga. Yan yung ating binibili. At saka mangilan-ngilan na vitamins para sa ating alaga. Kasi ang pagbibigay ko ng vitamins ay hindi naman araw-araw. Alternate ho yun. Every 3 days, every 2 days, ganun lang yun. Lalo na pag umuulan, kahapon umulan, binigyan ko kaagad sila ng vitamins para makasigurado tayo na yung ating mga alaga ay protektado at malakas yung pangatawan. Para naman sa ating mga ka-farmers na nagsasabi, ayan, ito na naman, namatayan lang tayo ng isang Peking duck, sasabihin na naman na mamamatayan lahat, ayan na. Sa farming business mga ka-farmers, hindi mo naman kailangan maging perfecto. Mayroong mga pagsubok. Ako nga, namatayan ako ng 40, hindi ho ako nang hina. Mas lalong lumakas ang aking doon. Ganun ho yun. Hindi porket
nagkamali ka, manghihina ka na, hihinto ka na. Yan po yung ating gagawing aral para sa atin. Sa bawat pagkakamali, doon tayo natututo. Huwag tayong mapanghinaan ng loob. Ito nga, 50 piraso. Namatay yung 40. Kung hindi lang namatay, ganito na sana kalalaki lahat yan. Pero tulad ng aking sinabi, hindi ako napapanghinaan ng loob. Mayroon akong 50 doon. Mayroon ng isa nanghihina. Pero binigyan ko siya ng special treatment. Yan. Dadalhin ko yan sa bahay. Kasi dahil sa dami nila dito, ang nangyayari is naapakan yung maliliit. Katulad nito, nanghina. Diyan lang siya muna at dadalhin ko yan sa bahay. Pag galing, malakas na, balik dito sa kanila. Ayan, no? Oh, wala nang tubig. Actually, ngayong umaga, hindi pa ako naglagay ng tubig. Sinabay-sabay ko yung pagpapakain lahat. Kahit ngayong malalaki, hindi ko pa nalagyan ng tubig. Pagkatapos ko magpakain lahat, tubig na ang kasunod. Nabuhay yung ating Madre de Agua. Oh. Patay na yan. Nung umulan ng 2 beses, nabuhay. Kuha tayo ng Madre de Agua para sa ating mga alaga. Yan o, ang lalaki. Diba? Pag meron kayong pinagsipagan, noong tayo ay magsisimula pa lamang, meron tayong ma-harvest in the future. Katulad nito, malalaki, malulusog na Madre de Agua. Kahit yung mga ano nila, buko-buko, nagkakaroon na ng ugat. Yan, mga ganito, kakaroon niya ng ugat. Yan, mabilis magka-ugat yan. Pag lumapat yan sa lupa, yung mga nasa ilalim katulad dito, uugat yan, tutusok sa lupa, another puno na naman. Kaya mabilis yan dumami. Diba? Tumaas man ang tumaas yung commercial feeds, wala akong problema. Diskarte ang kailangan sa pagsisimula, lalo na pag maliit yung ating budget sa ating mga native pigs. Hop, huwag mag-aaway. Tapos, ito yung pinaka-last na ating pinapakain. Pagkatapos kong pakainin yung ating mga manok, pikindak,
at Muscovy. Ito yung pinaka-last. Ito naman yung aking plano, mga kaparmas. Dito sa part na yan, ito yung magiging pinaka-piggery. Kahit 5 butas lang. Ito yung aking hihingin sana sa inyo na advice. Ano ba yung maganda? Inahin na 5 or fattening na 10? So, pinagpipilian ko, mas matagal yung inahin. Pero pag nanganak naman, panalo. Sa fattening naman, every 2 months and a half hanggang 3 months, makakapagbinta tayo. Yan po yung aking pinag-iisipan. Fattening ba or inahin. So, para mga kaparmers, dahil mamaya, mamimiss na kami. Kasi yung pinsan ng aking asawa ay nag-invite, pista daw sa kanila. Nung nasa abroad pa ako, hanggang tingin lang ako sa mga pista-pista. Ngayon, nandito na tayo sa Pilipinas, palagi na pupunta yan sa amin dito, si ate, saka close nila misis, hindi naman pwedeng hindi puntahan. Bawal tumanggi sa grasya. Kaya mamimiss na kayo mamaya. Pagkatapos kong bumili ng feeds, diretso kami dun sa fiesta. Hindi naman talaga, actually hindi naman talaga kainan lang yung ating pinupunta. Yung mga pakikisama, kumusta sa mga pitsan. Lalo na si misis na matagal hindi nakasalamuha yung kanyang mga pitsan. So, ito. May experience natin yung fiesta. Yung mamimiesta tayo. Meron dito isang farmhouse. Maganda yung kanilang location. Kila ate, pinsan nila misis. Mamimiesta tayo. Ano yung pakiramdam yung mamimiesta ka? Kasi kung ikaw kasi yung maghahanda ng pista, parang hindi ka makakain ng maayos dahil busy sobra. Pero pag ikaw ang namimiesta, parang mas masarap kumain dahil hindi ka pagod, hindi ka busy. Nandoon si ate. Ang ganda ng kanilang location. Nasa farm. Kaso yung farm nila hindi yung mga heritage chicken. Tsaka dami nilang time na bayabas at tsaka mangga. Ganda ng kanilang net na nilagay. Mamaya ikotin natin. Anak ni Ate Yoli. Mas masarap yung lechon pag hindi ikaw naghahanda. Ganda, hindi masarap. Pag ikaw ang naglechon, mas masarap. Masarap yung suka nila. Yeah. Gipakuratan. Hello! Thank you for coming! Happy Fiesta. Happy Fiesta! Yan mga kaparmers. Time check, 2:30 sa hapon. Katatapos lang natin mamiesta sa pinsan ng aking asawa. Happy Fiesta. Anong lugar to pa? San Roque, Mayor Galay. Mayor Galete. Napaka-accommodating ni ate. May bring home pa. Ganon sa Pilipinas. Ayan. Ang bahay niya natin. Nandang saan? Grabe mga kaparmers, yung kanilang farmhouse, kung tawagin, ay
Simple lang sa labas, hindi mo akalain sa loob ay ang ganda at halos kompleto ng gamit. Kailangan natin na makauwi dahil bibisita pa tayo sa Triangle Farmhouse kasi ngayon linggo, sa hapon ang balik ng aking partner doon kasi day off niya ngayon. Ang uwi niya is hapon ng Sabado, then babalik din siya sa hapon ng Linggo. Pero sabi naman niya, siya ang magpapakain sa hapon ng Linggo. Kaninang umaga ako magpakain.